magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and to the world. At sa inyong mga kasama namin at hindi at patuloy na sinasamahan kami at hindi po kami binibitawan through our Facebook page. Yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live, sa DZRH News Television, sa YouTube channel po namin na DZRH News Television Channel, and of course sa website that's www.dzrhnews.com. At siyempre, katulad pa rin po ng dati, ito pa rin po si Sammy Casulia. At ako pa rin po si Bien Dacles at welcome na naman sa inyong programang Legal Minds! Good afternoon, partner. Good And afternoon. Good afternoon sa organ. Yes, oo. Pero hindi na good afternoon partner. Oy, oo, Unahin natin. Kasi iba't iba ang timeline natin. Pwedeng may morning, Yes, oo. may tanghali, may gabi, yung iba nagmimerienda. Yes, dahil sa worldwide tayong napapanood. Of course. Because of that yung oras na yan. Of course. At syempre, partner, i-welcome muna natin yung mga kababayan natin na nagsusubscribe sa different cable partners natin nationwide. Ang That's dami over, pala nila, I believe, 800 to Dami 1,000 yata. Yes, oo. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa ating programa. At syempre, dahil welcome na natin kayo, i-welcome naman natin ang ating guest na syempre nagbibigay sa atin ng mga advices, partner. Pagdating sa legal. Pero hindi naman natin guest na ito. Oo nga. Regular na talaga. Hindi. Let's say, a good friend of ours. Ay, Of course. Ayan. Sabi nga ni attorney, kuya ang minsang tawag din sa kanya. Ayan. Lalo na sa lugar nila. Correct. Pero syempre, ipapakilala natin siya kung paano siya nakilala dito sa atin. Yan. Ang nag-iisang poging attorney, Attorney Mark Tolentino. Hello, good morning, good evening, good afternoon sa ating lahat. Followers natin dito sa DZRH, Legal Minds, and sa lahat po ng mga kaibigan natin, mga OFWs, and lahat po dito sa Pilipinas. Good day po sa inyo lahat. Ayun, ako. Maraming salamat, attorney. Si attorney talaga yung bibihirang lawyers na one call away. 'Di ba no, or one text away kasi pag kailangan natin siya hindi man dito lang sa Legal Minds, minsan napapanood din siya sa DZRH Follow-up at sa iba pa nating mga programa, talaga nandito siya, mabilis siya makausap. Even Department of Health. Correct. At saka dun kay sa programa ni Sir Greco, 'di ba? Oo, nandun siya one time. Oo, at pinaliwanag niya sa atin yung tungkol dun sa banking Ang laking issue. pera. Yung banking. Pero Malaking nawala. issue yan. Sistema ng banking system. Kung paano Correct. nawala yun, ang hindi Yes, alam yes. na may-ari. Ang laki nun Tapos ang Then, bumalik. I think I explained about what is banking, bakit kailangan natin na mag-ipon sa bangko. Ayan. It's actually not for ourselves, it is for the government of the Philippines. Correct. Oh, yan eh. Kasi pag nag-deposit tayo ng cash natin, yung money natin sa bangko, yung pera na yan, gagamitin yan sa bangko, ipapautang yun. So it will help in our economy. So that's why may tinatawag tayong secrecy of bank deposits. Ang purpose doon is to encourage to deposit your money sa bangko. Huwag nyo ilagay doon sa may bathtub nyo. Oo. Sa ilalim ng kama. Oo, itago at Yung sabi nga nila sa butong, sa kawayan. Sa kawayan, yes. Huwag nyo na itabi. Ilagay mo sa bangko. Of course, maliit lang yung interest. interest. But ang sabi naman, kung if you really know the money system, huwag naman lahat ilagay mo sa bangko. Correct. Kasi actually, malulugi ka eh. Kasi the interest in the bank is only 0.75% per year. Tapos, yung depreciation ng money is 3% Malaki per year. Oo. Ibig sabihin, yung 100 pesos today, next year is already 97 pesos na lang yun. Oh, liit. So, yun ang value ng money mo. But hindi naman lahat Sa bangko lang. Sa bangko lahat. Oo. Kailangan to investment din. Correct. Para lumago siya. Yes, yes. Yan. So, yung mga insurance, yung mga mutual funds, funds. mga real property. Correct. And of course, your education, you have to invest in your education and to your family. Of Sa ngayon din yung course. mga bangko, nag-introduce na rin sila ng iba't ibang klase ng investment program. Yes, yes, yes. Para mas But mapalago actually, pera natin. depositing money in the bank is actually investment. But that is 100% sure of losing. 100% sure of losing. So it means if you deposit all your money in the bank, you are a loser. Yes, totoo yan. Kaya nga ako nag-iipon para If ayaw you- ko lang nalaman. If you save your money, you are a loser. Don't save money.
put money in the bank, yung enough for you to survive in 6 months. Yung for emergency purposes Yes, siguro, ganun lang yan. For attorney. example, Oo. mawalan ka ng trabaho, may sakit ka, doon, yun. But the other money, you have to do it in investment. Kasi if you deposit all your money in the bank, you are a loser. Why? Imagine na, yung interest ng banko is 0.75% per year, tapos yung depreciation is 3%. Minsan nga, umabot ng 7% per year. Ang laki depende pa sa paggalaw ng pera. So, ibig sabihin, sigurado ka nang malulugi. Oh, yun yan. So, kung dapat wag mo siyang gawing stagnant, paggalawin mo yung pera mo. Yes. Imagine ha, yung 100 pesos mo in 1 year, Oo. ang interest no ng 100 pesos mo is only 75 centavos in 1 year. So it means we're talking of 365 days. And yung interest mo sa 100 is only 0.75 centavos. Yun lang yung itinaas ng konti. Napakaliit. Gross pa yun. Oo. Gross pa yun. Bawas taxes. Correct. Ilang taxes yun. So actually, it's not 0.75, baby 60 centavos na lang. So, or parang- 50 centavos per Parang year. halos walang nangyari. Wala yun, wala. Oo. Kaya pala, may nag-encourage sa akin. Sabi niya na mag-loan ka dito, tapos invest mo sa ganito. Oo. Para ano siya, kumbaga gumalaw. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Call center tayo, call center. Correct. Pero may kinalaman ng konti dyan, partner, ang ating topic. yes. Dahil Yes. syempre, may kinalaman pa rin sa pagkita at pagbuhay ng pamilya. Sa, kaya sa akin Especially- kasi, huwag mo nga tanungin kasi pag tanungin mo ako, diretso Kumusta na. yan? Oo. Ito na talaga po ang topic natin. Ito At po, may ito nagpadala po. po ng kanyang Oo. hashtag HQOTD Oh, yes. sa ating, Ano yan? sa ating Facebook page. At ito na po ang kanyang question. Ito, partner, yung question niya Hi, Legal Minds. Ako po ay isang solo parent to my beautiful 3-year-old kid. And at the same time po, I'm a call center agent working on graveyard shift. Kaya po, it's really hard for me to take care of my daughter. The usual scenario pa po, I have to sacrifice my sleep to attend to my daughter's needs. Sa isip ko nga po, kung siguro iniisip ko lang po ang sarili ko, matagal na po akong bumigay. Umaasa po ako na sana may tumutulong po sa mga tulad kong working single parent from our employer or from the government. Mahirap din po kasi na dumating ang araw na hindi na po namin magampanan ang aming obligasyon dahil for so many reasons like health problems, etc. May batas po sanang makatulong sa amin to protect us and our family. Ayun. Yan po ang... Totoo naman kasi it's really hard to be a single parent kasi wala kang, kumbaga sa word natin is, wala kang katuwang. Tama Diba? yan. But actually, may batas tayo, may tinatawag tayong solo parent law. Yan. So ano yung solo parent law? Actually, what is the foundation of that law? Ano yung Ano yung policy? basihan? Saan Pati. Ano yung basihan ng law na yan? Actually, family. Because sabi ng ating batas, the state shall promote family as the foundation of the nation. Ibig sabihin, yung pamilya pala, it's really affect our nation. If we have a strong family, we have a strong nation. Kasi pag watak-watak tayo, hindi nga magkasundo yung pamilya, how much more tayong lahat mga Pilipino. Correct. It means, if you have a strengthened family, strong family, actually, you have a strong nation. Yun ang ibig sabihin doon. So, ibig sabihin, the state, may obligation ang state to preserve family, to strengthen family. Obligation yan ng Estado. Oh, yun yan. So, but this solo parent law is actually a labor law. Hindi ito family law. Hindi ito law sa pamilya. This is actually a labor law. Pero bakit siya tinawag na solo parent law? Kasi nagbibigay yan ng mga benefits sa mga solo parents, sa mga empleyado. Na working. Yung working. Ayan. Paano Okay yun, ba yun? paano yun, attorney, kung walang trabaho? Kung walang si trabaho, mother? I mean, sabihin natin, may business lang siya. Kasi, for example, walang trabaho. So, for you are a solo parent. So, the law that will govern is the law on custody, law on support, but solo parent law is actually a labor law. But before that, kailangan natin alamin, sino ba yung mga solo parent? Correct. Oh, yun yan. Sino yun? Yung solo parent, yung parent, of course, may anak. Tapos, lahat ng obligasyon, custody ng bata, nasa kanya, kasi yung asawa niya, yung tatay ng anak niya, or nanay ng anak niya, patay na. Oh, una yan, patay na. Pangalawa, nakulong. Serving sentence. Nakulong siya. Another, Hindi siya makapagtrabaho. may mental or physical incapacity. So, Okay. ibig sabihin,
buong lahat ng obligation ng parent sa'yo. Kasi yung partner mo, Hindi kayang mental or physical. Paano sila nag-anak? May mental, may physical. Oh, I don't know with science. Basta yun yan. Legal tayo. So yan, we are talking of physical and mental incapacity. Another, separated in law, meaning legal separation, or separation de facto. Meaning, naghiwalay lang, may anak silang naiwan. So siya yung may custody and obligation ng bata. Okay. Another, annulled sila. Or nag-usap yung tatay at nanay na yung bata, kay tatay muna, so siya yung matatawag na solo parent. Okay. Ibig sabihin, kung basahin mo yung solo parent, the solo parent is yung may custody ng bata. Kasi you can be a solo parent, tapos you're irresponsible. Iniiwan mo yung anak mo. Correct. So you're not considered a solo parent under this law. Kasi ang solo parent na pinag-uusapan natin, yung parent na siya yung may custody ng bata. Okay. So, kasi, for example, you're a solo parent, may anak ka. Of course, pag school, kindergarten, nursery, puntahan mo yun. Of course, yung anak mo, lalo na pag honor roll, mga ganon, mas proud siya kung ikaw yung nagbibigay ng ribbon, course naman. ikaw naglalagay ng yung mga medal na yan. So, one yan, it really affect the psychological development ng bata. So, yun ang pinag-uusapan natin. So, ano yung mga rights? Attorney, bago natin pag-usapan yung rights, kasi hindi mo nabanggit dito yung kung pasok ba ang parents na sabihin nating anak sa pagkadalaga. Ibig sabihin, they were never married. Yes. Lahat, kasal ka man or hindi, Hindi. you are Ayan. still So, malinaw yan. you are considered a parent. Ang ibig sabihin diyan, nakabuo ka ng bata. Yon. At nasa iyo yung bata. Nakabuo ka ng bata. So, ibig sabihin, kasal ka man o hindi, possible ka magkabuo ka ng bata. Of course. Diba? Oo. So, ibig sabihin, kung makabuo ka ng bata, you are a solo parent as long as yung custody ng bata Ay, nasa iyo. iyo. Okay. And ang purpose dito, hindi ito para sa'yo. But, bibigyan ka ng mga rights sa batas to give time to your son, to your child. Bibigyan mo ng panahon. You can take care of your child in a little portion of your time, lalo na sa working time mo. Kasi, for example, you're working, in that case question, graveyard. center. Yes, call center So, yung agent panahon ng gabi, sino ba mag-alaga ng anak mo? Correct. Oo, mahirap yan, ha? Di ba? Mag-alaga, magpa-timpla ng gatas, mag-breastfeed, o ano pa dyan. Sabi pa nga niya, syempre yung pahinga na lang niya ng morning, hindi na niya ipinapahinga para lang maalagaan yung bata. Yes, for example, graveyard, tulog ka sa umaga, tapos graduation ng anak mo. Paano ka makapunta kung parang yung nakasyabu, naka-drugs, kasi yung pulang-pulang mata mo, malaki yung eye bag. So, paano ka makapunta sa graduation ng anak mo? Sa honor roll day ng anak mo? That's why, ito yung tinatawag na solo parent. So, ano yung mga rights? Ayan, ito na yung mga rights natin. Una, pakinggan natin. Pakinggan natin itong mga rights kasi these rights, ang pinag-uusapan natin dito, yung solo parents na may mga work. Una, flexible work time. Kasi flexible, di ba, ang regular work time ng isang empleyado is 8 hours. 8 hours Yan, a day. yung usual. So, dapat flexible. Kung 8 hours, kung gusto ka mag-work ng 7 to 4, pwedeng 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7. Kumbaga wala kang regular na oras talaga, Yes. attorney. Flexible. Kasi flexible, yun ang sinasabi natin na hindi siya para sa mga regular employee. Yung parang you have a special treatment, parang ganon. Flexible. Kasi flexible, depende sa oras mo. But yung employer, yung amo mo, pwedeng humingi ng exemption. Kasi mandatory kasi ang employer na sundin yung batas. Correct. Bigyan mo ng flexible time yan kasi may anak yan. Solo parent parent. yan. Kung ikaw yung amo, ang gagawin mo, paano naman kung lahat ng empleyado mo, may mga Lahat anak, solo parent. mga Oo solo nga. parents. So, anong gagawin mo? Baka malugi yung negosyo. Correct. So parang kinikradle mo naman masyado yung mga empleyado. So, anong gagawin ng amo? Pupunta sa Department of Labor, humingi ng exemption. Okay. So, hindi lahat. Humingi ka ng exemption. Kailangan kasi pag flexible time, it should not affect the operation and the production in the business. So, yun yan. Karamihan ng iba, ng mga company, hindi sila tumatanggap ng mga ganyan. Hindi. Una is, kailangan humingi ng exemption. Depende naman yan sa Department of Labor. Trabaho yan ng Department of Labor. Humingi ka ng exemption na hindi ka covered under this solo parent law kasi yung negosyo mo ito, yung negosyo mo ganyan.
So it really affects the operation, the production of the business. Parang So ganon. that depends on the business O, talaga, production ng attorney. mga Okay. produkto mo. Baka maepektuhan kasi focus na lang sa pag-alaga ng bata. So, humingi ka ng exemption sa Department of Labor. May mga Okay. requirements ng Department of Labor, depende sa policy nila, and you have to prove na pagbigyan natin lahat ng empleyado, it really affect the operation of the business. So, ibig sabihin, attorney, hindi siya automatic Hindi na pag automatic. solo parent Hindi ka. automatic. Ayun. So, but yung You can always apply for yung that. amo, pwedeng humingi ng exemption. Ayun. Kung hindi siya Okay. humingi ng exemption, automatic na. Pwede ka, Sa Department of Labor. Department of Labor. Una Okay. yon, flexible time. Pangalawa, bawal ang discrimination. Di ba sinabi ko? Hindi pwede na... Dahil solo parent ka? Hindi ka pwedeng tanggapin kasi may anak ka na. Correct. Oh, di ba? Bawal ang discrimination in the terms and condition of employment. We say bawal ang discrimination in the terms and condition of employment. Hindi ka dapat, yung iba dyan, same naman yung level mo. Yung isa kasi single, pinopromote. Ikaw kasi solo parent ka, hindi ka pwede i-promote. That's discrimination. Bawal ang discrimination with respect to the terms and conditions of employment. Ayan, O, yun okay. yan. Hey, alright. It means yung Ayan. mga sweldo. Malaking sweldo mo, ito maliit. O, Hindi ganyan. pwedeng yun ang maging basihan. Hindi pwede basihan yung pagiging solo Solo parent. parent niya. Okay. Pwede maging basihan kasi tamad ka. Yung performance mo na. Performance. Ayan. Not because of your personal Oo. circumstance that you are a solo parent. Yun yung tinatawag na non-discrimination in the terms and conditions of employment. Another, may tinatawag na parental leave. Solo parent leave. Iba pa to, attorney, dun sa mga hinihiling Mga vacation leave, Oo, iba pa yan. sick leave, ano pa yung mga leave dyan? Ayan, depende yan sa mga, ang mandatory is vacation leave, may At mga saka yung sick sick leave. leave, But yan. depende yan sa kumpanya. May mga company nagbibigay ng Birthday birthday leave, Yan. Valentine's leave. Wow, social naman ang kampanyang yan. Napakarami nilang oras. May mga leave pa yung tinatawag na All Saints Day leave. Oo, yung mga ganon. November 1, hindi yan regular holiday, di ba? Correct. But in other workplace, ginawa Tinatanggap siya, na nila. Ginagawa na nilang ginawang leave yan. Ganyan. Special. And this is also in addition. Hindi in addition to sa ibang leave. Okay? Ito ang tinatawag na solo parent leave. 7 days yan in 1 year. But kailangan mandatory na you have to nag-serve ka na sa company for at least 1 year. For at least 1 year. Tapos 1 year, 7 days a year. A year. But this is not convertible into cash. Ayun. Kasi meron eh. Unlike sa iba, yung mga Vacation, leave, sick leave, meron. Pag Convertible. hindi ka, for example, hindi ka naman nakasakit. So, may credit yun, di ba? Leave credit ang tawag doon. Correct. Yung iba computation na parang tinatawag ganon. na dyan. So, pag mag-resign ka na alis ka na sa work mo, company, yung mga credit leave, yun ang i-convert into cash para may Yun. pambaon ka. Yun yun, di ba? Pambaon ka. Oh. So ito, hindi siya convertible, Yes, attorney. so hindi siya convertible into cash. Pero ito, attorney, pwedeng kunin niya ng solo parent ng sunod-sunod na araw. Oh, yes, within yes. 7 days. So, pwedeng 7 days, pwedeng hati-hatiin, atado. basta 1 year, 7 days. Okay. So, yung mga benefits mayroon pa. May tinatawag, may program ang dapat this is actually, kailangan ang TESDA, DepEd, may program about sa mga solo parents with respect to their education and training benefits. So, may mga training. May mga ganyan pa. May mga seminar, May mga attorney. seminar. Anong klase yung mga yan, attorney? So, depende yan sa TESDA. May mga program sila sa mga solo parents. So, yung may mga seminars, so educational. Mandatory yan sa batas. I don't know kung na-implement ba yan. Kasi nakalagay sa batas na may tinatawag na educational training allowances. Another, housing. Sa housing, so if you're a solo parent, bibigyan ka sa mga low-cost housing, kailangan very friendly ang interest as approved by NEDA, National Economic Development Authority. Ano yan, attorney? Regardless kung magkano yung kinikita ng solo parent? Yes, yes. So yung mga low-cost housing, may mga requirements ang NEDA to how to loan sa mga housing. But in this case, kailangan mas ang interest dapat maliit lang Maliit kasi lang. Solo parent ka eh. Paano mo bahay yung anak mo? Oo, wala ka namang ibang inaasahan. Magbabayad ka pa sa amortization sa bahay mo, bibili ka pa ng gatas, bibili pa gano'n. So, at least magbibigyan ka. Maliit lang naman na at least ang interest, hindi siya as same with the regular employee. So, yun yan. So, ano to yun? May housing, Housing. education, medical expense. Gano'n din. Meron din. Sa medical attorney. expense,
program dapat yan ng Department of Health. I don't know kung na-implement yan ngayon. Paano yan, attorney? Do you have to apply for it? I mean, pupunta ako kunwari sa ospital and then apply or DOH para Oh, yes, i-apply yan? yes. Apply mo Every yan. time sasabihin mo, you're a With solo NHA. parent. You're Ganun ba solo yun, parents and dapat, in fact, you need a certification that Ayan, you're a solo speaking- parent. So, kumuha ka dapat. May ID yan eh. I think, talaga, attorney? Paano yan sa... ina-apply, attorney, para dun sa mga solo parents na Yung mga nanonood sa apply atin? ka, for example, if you're a solo parent, I think you need to go sa DSWD, kumuha ka ng ID. Mag-apply yun. Mag-apply ka sa certification na ikaw may anak ka. O, kailangan kaya ng certificate. Ano yung certification mo? For example, kung may asawa ka, then naghihiwalay kayo, Yung marriage, tsaka yung annulment paper. Oo. Ganon. Pagpatay na yung asawa mo, death certificate. O yung anak mo, may anak ka, birth certificate ng mga anak mo. But don't forget, kahit ilan ang anak mo, ang leave benefits is 7 days pa rin. Hindi, for example, 5 anak mo, 7 days, 7 days, 7 days. Hindi gano'n, ha? Hindi siya. Yung 7 days na Yun sa kabuuan. yung 7 days na pinag-uusapan per solo parent. Hindi per children. Per child. Hindi gano'n. Per solo parent. Yun ang makukuha ng Oh. isang solo parent. Yeah, so may idea yan eh. I don't know kung na-implement ba yan sa DSWD kasi they're more focused with respect to mga senior citizens. Correct, oo. But with respect to solo parent, dapat i-implement to and kailangan may information dissemination with respect sa mga rights of the solo parents. But this is really focused to sa mga empleyado ng mga solo parents. Ito, attorney, as far as I know, alam ko yung mga regular couples na may mga pamilya, meron silang mga benefits and parang kumbaga bawas sa tax nila. Oh, yes, yes. Paano yung mga ganitong solo parent? Kasi 'di ba ang isang family with 4 kids hanggang dun lang yung maximum number of children. May taxes. So solo parent meron din. May taxes, may tax deductions. Deduction, yes. May tax deduction yan if you're a solo parent, if ikaw ang head of the family. Head of the family. Head of the family, Okay. kasi for example, you are single, mas malaki talaga ang tax mo. O, di ba? I Correct. think Totoo mga 30% plus, gano'n. So if you are a single, kung may anak ka, may deduction. If you're the head of the family, may deduction. So yun yan. So kailangan kasi, may tinatawag tayong tax evader, di ba? Hindi nagbabayad ng tax. So, Oo. may tinatawag Iwas. tayong tax, yung hindi nagbabayad ng tax, kailangan natin sabihin na may mga exemption. You have to sundin natin yan. Yung ibang mga company, anong ginagawa? Yung mga foundation, actually, that is tax deduction. Parang yun yung way kasi hindi naman siya taxable, di ba? So, Attorney, mga yung charitable. nagbibigay ng mga building sa mga schools, that is tax deduction. Eh, sabihin na isang tycoon na hindi mo ako pwedeng i-tax dyan kasi yung pera na yan, pinatayo ko ng building sa isang school. O, parang gano'n. So, that's tax incentives. So, yun mga gano'n, mga tax deduction, tax incentives, may So gano'n din. yung tax deduction, attorney, para dun sa mga solo parents, may number of children ba? May number of parents, may formula. So, kailangan silang pupunta sa BIR for the computation. Kasi depende kasi sa formula, depende yan sa income mo eh. So, pag income mo, ganun, may formula. Pag ganyan, mababa, ganyan, may formula. So, ang isa pala na rule of thumb dito, dapat pumunta ka, attorney, sa either DSWD para DSWD, mag-apply ka for this solo one. parents and pupunta ka sa BIR para malaman natin kung magkano ang deductions mo. Especially pag panahon, I think April yata, yung panahon ng pag-submit. Yes, April, oo. Pag-submit ng income tax return. Ganun. Ganun. Correct, ayan. So, Or anyway, pag mga empleyado pag mga empleyado hindi na kailangan ma-submit kasi the employer will be the one to submit. 'Di ba may mga tinatawag na withholding tax. So, mga ganun. so ibig sabihin pala, attorney, itong solo parent law na ito is more on the ano talaga, no? Yung sa employment part. Yes, more on labor law. Labor law But talaga aside siya. sa labor, may mga benefits din. Like for example, yung education, sa housing, Correct. sa medicine. O yan, mga benefits yan sa solo parent. So, Sarap including the sana children na yan. Oh, yeah, Kasama well, yun dun sa- of course, epekto na yan sa children. Ang sarap sana pag-usapan. Gusto ko pa sa second episode eh. Oo nga. Kaya alam, meron pa tayong iba eh. Pero marami talagang nagtatanong kasi dito kasi totoo naman na dumadami talaga ang mga Maraming Totoo mga yun. single parents kasi yung iba Totoo. dyan, gumagawa na ng bata kasi mahal ang magpaanal. Yung iba dyan, tikim-tikim lang dyan. Oo. Why? Bakit ganon? Oo, pero it happens talaga, It totoo will yan. happen. This is the reality. Aha. Yung iba Lalaki at dyan, babae yan, ha? malalaki, mababae, may iba, mostly mga call center agents.
Pero the important thing here is, dapat yung welfare pa rin ng anak nila yung Oo, yun ang dapat. Kailangan, this is actually for the children. Correct. Yung mga law on custody, law on family, mga family laws, is actually for the children. Oh, ito Kasi nagtatanong sa atin, ano, yan. kulang na kulang yung kanyang information. Call center siya eh. Oo. Bakit ganoon? Kasi nga, marami ng, I don't know, sa modern yata, sa modern day ngayon na yung iba dyan, nag-live-in na lang. Tapos kung ayaw na, maghiwalay. Parang ganoon. Nawala na yung essence of family. Correct. So, I think kailangan ito na encourage yung simbahan natin, including the state. More seminars More siguro. seminar. Kasi may Information mga, dissemination is important. may libre namang kasal. Correct. Diba? Totoo yan. Kasalang Then, ang bayan, tingin ko, isa na yan. Bakit may libreng kasal, pero walang libreng annulment? Wala kang divorce eh. So, that's why. Tapos, sino ang maepektuhan? Bata. Pare-pareho. So, kailangan pag-aralan ito ng ating government with respect sa law on family, law on sa mga custody ng bata, and also with respect sa yung tinatawag na law on marriage. Kailangan itong pag-isipan kasi hindi lang ito babae, lalaki. It's actually kasama yung mga anak. Correct. That's why sinasabi ko, hindi ito tikim-tikim lang. Hindi ito parang kanin na kinakain, sinusubo. Pag mainit, iluluwa. Niluluwa. Hindi ganun eh. Kasi this is the affect to the children. Yes, So yun ang habang dapat pag-isipan ng ating government, including the church. Kasi yung simbahan kasi, daldal lang daldal. Tapos wala namang ginagawa. So kailangan to this is actually the obligation also of the church. Yun yan. The moral, yung moral side. Ayan. Pero katulad with that, ito, sana hindi siya- nasagot natin yung katanungan ng ating, yung nag-comment sa atin. Yes, Ayan. oo. At para dun sa mga solo parents especially, na may katanungan pa tungkol dito sa batas na ito, paano ba natin may reach si Attorney Mark? Yes, kung may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolow.com o sa Facebook page po natin, hanapin nyo lang Attorney Mark or facebook.com/marktolentino.law or sa YouTube natin, hanapin nyo din youtube.com/marktolentino.law or hanapin nyo lang Attorney Mark. Lalabas po lahat ng video dyan. And if you want for an appointment for free legal advice, you can call me within Metro Manila. Landline po natin is 209-6203 or mobile number natin, pwede kayo mag-text o tumawag sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Pwede din po yan sa Viber o sa Skype po natin. Hanapin nyo lang po Attorney Mark Tolentino or Mark Tolentino Law. Lalabas po tayo dyan and we can do online discussion. But if priority po natin yung mga OFWs kasi mas mahirap silang pupunta sa office. Ayun. Pero yung mga nandito sa Manila, you can call me and ask for a meeting appointment. Ayun. So, talaga, marami naman na kayong options Yes, kung yes. paano nyo marireach si attorney. Basta, keep calling, keep texting. Huwag kayong maging tamad sa problema. Mas maganda yung napag-uusapan yan. And with that, para dun sa mga kababayan din natin na gusto pa mag-suggest or mag-comment, magbigay ng kanilang katanungan din, ilagay nyo lamang po yan sa ilalim ng ng video na ito. Diyan po sa comment box if you're watching sa Facebook Live. Ilagay nyo lamang yan sa comment box at lagay nyo po yan ang #HQOTD. Ayan, hindi ko na-reveal kanina, partner, yung hindi mo ating, nabanggit kanina eh. yung ating official hashtag of the day. Meron tayong #LM Solo Parenting. So, para dun sa mga gusto pa magtanong tungkol sa solo parenting o solo parent law, ilagay nyo lamang po yan sa ating comment box. Ayan. Again, maraming salamat, attorney, Yes, yes. sa inyong pagtulong sa amin to explain this law. Naku, alam ko maraming may katanungan pa, partner. Oo. Pagbibigyan natin yan, basta mapag-uusapan pa natin yan in the near future. Marami pang panahon. Ayan. Again, maraming Okay. salamat po sa mga nanonood din sa atin through YouTube channel, sa DZRH News Television channel, and of course sa www.dzrhnews.com. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin for today at sana hindi niyo po kami iwan. Huwag po kayo bibitiw. Kami pa rin po inyong mga kasama, partner. Ito pa rin po si Sunny Casulia. At ako pa rin po si Bian Daclas. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Legal Legal Minds! Minds! Bye!